up mga quiz? Here's today's ganap mga quiz. It's been a while mga quiz, ano? Tagal tayong hindi nakapag-vlog. Muntik ko lang makalimutan na kunwari vlogger pala ako. Anyway, anyhow mga quiz, for today's ganap, samahan nyo lang ako dahil meron po tayong pupuntahan. And am I recording? Yes, we are. And yeah, at the same time meron tayong pag-uusapan mga quiz. Ano ba pag-uusapan natin? Well, ang pag-uusapan natin mga quiz is about nitong current sprocket combination ni Bart. Hey, yes sir. Kasi may nag-request sa atin mga tropa natin na gawa raw tayo ng review, no? Kamusta na yung performance nitong current sprocket combination ni Bart? Okay, so sa mga hindi nakakaalam, it's been 1 year na since nung pinalitan natin ng sprocket combination si Bart. May vlog tayo niyan, no? And obviously bagong palit na naman. Bakit ko nasabing bagong palit? It's because kung talagang nasubaybayan nyo yung mga vlogs natin regarding kay Bart, 3 beses na tayong nagpalit ng sprocket combination mga quiz. Di ba? So ang unang sprocket combination natin is 1542. Yan yung vlog natin, no? Yan. And then after that pinalitan natin ng 1545. Ito yung vlog na to. Ano yun siya? Inserted yan siya na clip dyan sa vlog namin ni Sir Quiz. So pinalitan namin dyan. And of course, ito nga, yung bago lamang or last year lamang is itong 1544 mga quiz. So yan yung gamit natin ngayon. Currently. So 3 beses tayong nagpalit. Ngayon, kung tatanungin nyo po, bakit tayo 3 beses nagpalit? Bakit nga ba? You tell me. You tell me. Tell me where it hurts. Now tell me. Ben, matraffic. Let's go. Ba't ganito ka-traffic dito sa Catalunan Grande? Wait lang mga quiz, maneuver muna tayo dito sa mga katrapika ng Catalunan Grande. So yun nga, kung tatanungin nyo bakit 3 beses tayong nagpapalit-palit na, so meron niyang mga kadahilanan. Of course, hindi naman tayo magpapalit kung walang dahilan. So, let me break it down to you mga quiz, no? Basically mga quiz, ang standard sprocket set ng Suzuki Thunder is 1445. So, yan yung stock niya na combination. So, here comes, pinalitan ko ng 1442. Unang palit natin yung 1442 mga quiz. So, bakit natin pinalitan? Okay, let me break it down to you. Ganito kasi yan. Storytelling. Kumbaga, story time. Ay nako. Anyway, so ganito yan mga quiz. Bakit tayo nagpalit ng 1542? So dati-rati kasi mga quiz, lagi nating ginagamit si Bart sa long ride, no? Syempre kasama si RC Ventures. Especially kapag uuwi kami doon sa kanila sa South Cotabato, na kung saan, doon sa lugar na yun, ang daming stretch, no? Meaning to say, ang daming straight na daan. So nung hindi ko pa pinapalitan si Bart ng
sprocket set. Stock pa siya, 1445 pa siya. Nung nagta-travel kami, nababakla na ako at the long stretch. So meaning to say, walang top speed si Bart. So kung stock na sprocket and then magbabiyahe kayo long ride, mabibitin siya sa top speed kasi nga yung stock sprocket ng Thunder ay low speed, no? So wala siyang top speed, and at the same time ma-vibrate na yung makina niya. So ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng 1542, which is that kind of sprocket, mga kuys, is ano na, high speed na siya. Okay? So pinalitan ko. Nung nag-travel naman kami, ayun na. Woo! Hindi na siya vibrate, and at the same time meron na siyang top speed, no? So ang top speed ito ni Bart nung 1542 yung kanyang sprocket is nasa mga 124 kilometers, no? Dalawa pa kami ng partner ko niyan. 124 kilometers yung pinaka top speed namin yan sa long stretch. Long stretch, mga kuys, yan. And yung gulong natin nun, pinalitan din natin ng maliit. So medyo magaan. Kaya nakapag 124 tayo na. Dalawa kami ng partner ko. Nung ako lamang isa is hanggang 121 lang ako kasi natatakot ako eh. Mapaypay. Hindi naman mapaypay. Natakot na ako eh. Ayoko ma-Paul Walker. So 124. And then makwento ka ngayon, Kuya Rin, syempre para malaman nyo kung bakit ako napapalit-palit ng sprocket. And then nung sinubukan ko namang gamitin si Bart sa city, we're in stop and go, go and stop and go, traffic, wala siyang arangkada. Nabibitin ako sa arangkada. Kasi nga technically kapag low speed ang gearing mo, malakas ka sa arangkada, okay? Pero mahina ka sa top speed. Basically kapag high speed ang gearing mo, wala kang arangkada, pero malakas ka, mabilis ka sa top speed. Parang ganun. Correct me if I'm wrong pero yun yung pagkaka-intindi ko technically. So since nag 1542 tayo, wala siyang arangkada sa traffic. So nabibitin ako, lalo na kapag sumisingit o nag-i-split lane tayo sa traffic. So ngayon, here comes Sir Quiz. Shout out Sir Quiz! Kailan tayo makikita? Namimiss ka na ni Bart. So ngayon, tinanong ko si Sir Quiz, Sir Quiz, ganito kasing concern ko, ganito ganyan. Yun, nabibitin ako, walang arangkada. Well, obviously, sabi niya, it's because sir, naka-high speed ka. So palitan natin ng 45 ang rear mo. So ang rear sprocket ang pinalitan, as is yung engine na 15T. So pinalitan namin ng traffic na naman. My goodness. Pinalitan namin ng 45T yung rear sprocket. So yan yun na vlog. Inserted dyan yung clip na yun, no? So panoorin nyo kung hindi nyo pa napanood. Which is, mga kuys, ang sabi ni Sir Kuy sa akin, yung 1545 na combination is in between yan siya sa high speed and low speed. Okay? So maliit pa yung gulong natin yan maliit pa, hindi na stock yung gulong. Okay, hindi na stock. Maliit yung gulong natin yan. Which is na ano yung concern ko na walang arangkada. So meron na siyang arangkada, and at the same time meron din siyang top speed. Nag 124, 123, 124 ako nun. Syempre kasabay ko pa rin partner ko. Dalawa pa rin kami. Okay? So yun siya. Okay na. So kaya tayo nagpalit ng 1545. Yun yung reason. Now, bakit tayo nagpalit ng 1544? Okay, ito na. Wait lang.
Inirit ko muna saglit si Bart. Okay, ba't tayo nagpalit ng 1544? Here's the thing. The thing here's. Nagpalit tayo ng 1544 dahil sa kadahilan ng maraming yellow corns. Sa kadahilan ng nabibigatan ako sa 1545. Bakit kamo mabigat? Unang-una, nagpalit ulit tayo ng gulong na malaki. May vlog tayo niyan. Check nyo yan sa YouTube natin, channel natin. Okay? Nagpalit tayo ng malaking gulong. Ngayon, anong effect? Bumigat sa traffic si Bart. Okay? Nabibitin ako sa arangkada. Although 1545 siya, pero it's because of the tire, no? Lumaki. So, ngayon, nag-ask ako kay Sir Quiz na medyo ganito kasi, ganyan-ganyan na ako sa kanya. Ang advice niya sa akin, sir, baba ka ng isang tit sa rear. So, gawin ko daw 1544. Oh, yun na yung sprocket combination natin ngayon. 1544, same pa rin, in between pa rin yan siya sa high speed and low speed gearing. Okay? In between pa rin daw yan siya, sabi ni Sir Quiz, no? According to him. And then, yun na yun. So, kung napapansin nyo, lagi kong sinasabi, kasi nagpalit tayo ng gulong, kasi malit pa yung gulong, malaki na yung gulong. It's because meron din kasi yan siyang effect. You know, yung laki ng gulong mo, meron din yan siyang effect sa gearing mo. Okay? Hindi ko lang siya ma-explain technically, kasi hindi ko alam pa paano, pero pwede nyo yung i-search. No, masasearch nyo yan. Tanong nyo kay Google or kay ChatGPT. Yan. Bibigyan kayo ng konkretong sagot niyan. Okay? So, yun. Now, the question is, kamusta ang performance ng 1544? Okay. So, basically, nandyan pa rin yung arangkada at yung dulo. Okay? Nagwa 123 pa rin tayo. 124. Nandiyan pa rin. My God! Kasabay natin ang mga malalaking traka. Paano ba to? Ganang sumingit, Bart. Nakakatakot, pre. So yun nga, basically, nandyan pa rin yung arangkada at yung top speed, no? Nagwa 123, 124 pa rin tayo. And, of course, yun nga, nasa middle pa siya ng low, in between siya ng high speed and low speed. So yun nga. And of course, namimit pa rin natin, or namimit pa rin ni Bart yung gusto nating ano ba, lakas ba at bilis. So when it comes to splitting lanes, nakasplit tayo ng ayos and may arangkada siya. Okay? When it comes to uphill naman, sensya na mga quiz, masyadong traffic ng Davao ngayon. Thank you, sir. Pinagbigyan tayo ni sir. When it comes to uphill naman, syempre, nandun pa rin, no, yung arangkada, kasi in between naman siya ng high speed and low speed eh. Pero kung naka high speed ka, talagang bababa ka ng magda-downshift ka ng 2 beses kung pagdating sa uphill, no. So, since in between pa rin yung gearing ni Bart ngayon, 15T, 40-40, malakas pa rin sa
uphill, no? Especially dun sa atin, especially dun sa amin, paakyat, no? So, third and fourth gear, mabilis yung akyat niya, no? Lalo na kapag, kahit na meron ka pa rin back ride, third and fourth gear pa rin ang akyatan niya. Okay? Then, ano pa ba? Ma-vibrate ba siya? No. Hindi. Hindi siya ma-vibrate at the speed of 60 kilometers and above. Hindi siya ma-vibrate. Relax yung makina niya. No, unlike nung 1445 na standard sprocket combination. Yun, ma-vibrate talaga yun. Pero ito hindi, oh. Relax eh. Tsaka yung RPM niya hindi masyadong mataas. No, maingay lang kasi si Bart eh. Nakatawag na to, power pipe. Grabe naman tong usok ng panel na to, naknantete. So yun mga kuys, yun yung ating review ngayon. Di siya ma-vibrate, relax na relax yung makina, and nandyan pa rin yung top speed and arangkada, no? So yun lang mga kuys, no, yung review natin, honest review sa ating 1544. Actually mas okay siya ngayon. Okay, lalo na malaki na yung gulong natin. I think yung gulong natin sa likod is 190/18, I think. Ito yung vlog natin, no, sa malaking gulong. Yan, panoorin niyo po yan. Hi. Dami po natin vlog dyan kay Bart. So yun lang naman yung review natin ngayon. So far wala na binibigay na ni Bart lahat eh. Binibigay mo ba lahat, Bart? Oo naman. Yung tipid ng gasolina, no, yung fuel efficiency, yung arangkada, yung bilis, yung saktong bilis ha. Hindi yung super bilis, saktong bilis. Proceed with caution. Mga kuys, yun lang naman. So hopefully, no, sana nasatisfied kayo sa ating pag-review. Walang kwentang pag-review ng ating sprocket combination ni Bart ngayon. Ay, nakapagpasensya niya na mga kuys, pero yung aking sinasabi is based doon sa aking nararamdaman kay Bart. Meron kasi kaming connection ni Bart eh. Di kasi ako yung tipong rider na basta sakay lang na sakay sa motor. At si Bart, hindi rin siya yung tipong motorsiklo na sinasakyan lang. Ha? Meron kaming connectivity. Bluetooth. Share it. Quick share sa muka. Meron kaming mutual connection sa isa't isa ni Bart. Na the moment I touch his throttle, mafe-feel ko na yung kanyang dinaramdam. Parang ano lang ba, parang avatar ba, no? Yung pa mag-connect yung mga buhok ba nila, buntot nila. Mafe-feel mo at malalaman mo na yung kanilang pakiramdam. Yun lang. Yun lang naman yung vlog natin ngayon. All about sprocket Combi. So ayun mga kuys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel at kung nagustuhan nyo yung mga vlogs natin, no, na walang kwenta. No, may kwenta yun, no, syempre. Hindi naman tayo nagpa-vlog na walang punto. Meron yan, no. So hit that subscribe button mga kuys, and of course that notification bell para maging updated kayo sa ating mga upcoming vlogs kahit di tayo madalas nagba-vlog. Busy kasi mga kuys eh. Hectic ng schedule. So I think mga kuys, that's about it, no?
Dahil malapit na tayo. If you watch this far, you are so dope, and sana may nakuha kayong kaalaman sa ating pinag-usapan ngayon. Kahit di ko na-explain ng napakaayos, pero tingin ko sa sarili ko, na-explain ko ng maayos. Kaya na bahala. So, ayun nga, hanggang dito na lang mga quiz. Once again, this is your main man. You know it, Kuya Nin. Saying, wait lang, go na. Go na eh, wait lang, go na. Wait lang, oh, yun oh, go na. Go, go. Go, Power Ranger. So once again, this is your main man, Kuya Nin. Saying, keep safe, stay safe, and ride safe, mga quiz. And of course, ride within your limits. Till next vlog, mga quiz. Until then, ka-chow.